Hello mga Kaps, magandang araw sa ating lahat at una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyo dahil na-reach na natin yung 30,000 subscribers. So for today's video, mag-unbox naman tayo ng isang product from Lazada. So ito ay magagamit natin sa ating pag-edit tsaka dun din sa router natin kasi ginagamit natin to sa mga pagbablog. So ayun yung laptop natin, kung mapapansin nyo andun sa gawin na yun. Kasi wala na siyang battery, dead na yung battery niya. So, instead na umorder, medyo natagalan kasi yung battery niya sa HP Service Center. So, hindi ko pa nakukuha kasi madalas kasing nagkakaroon ng power interruption dito. So, kapag ka nakasaksak yung power adapter nitong yung power supply ng laptop, so bigla na lang siya namamatay. So, kinailangan natin bumili ng UPS. Magagamit din natin siya sa ating router para kahit mawala ng kuryente, meron pa rin siyang power supply. So, power source. Yan. Unbox na natin. So, shoutout nga pala sa seller. Ayan. Ano nga ba yung seller nito? Dito ba yung seller? Seller. Ayan. Precision. Shoutout sa Precision. Yung store sa Lazada. Ayan. Inabot lang siya. Bali, in-order ko siya mga Kaps ng April 27 at tumating siya ngayong April 29. So, 3 days process lang. Andito na, nakatanggap na natin siya. Bali, yung price nga pala niya mga Kaps is 1,720 including na yung delivery. So, ang original amount niya talaga is 1,580. So, i-unbox na natin mga Kaps. Maganda yung packaging niya mga Kaps. So naka-indicate talaga dun sa harap na handle with care, bawal ihagis dahil ito ay UPS, maaaring ma-damage yung laman niya sa loob. So salute dun sa seller sa magandang packaging, and I hope na yung product din sa loob is okay din. So yun mga Kaps, yung Precision is official store na napag-orderan na natin kasi ito mismo yung brand na ipinadala nila. So ayan. So ang kagandahan nito mga Kaps, yung UPS niya may indicator siya kung ilang percent na lang o bars na lang yung natitirang charge ng battery. So uninterruptible power system, PC and equipment protector. So ayan, UPS with voltage regulator. So ang kainaman mga Kaps ng may voltage regulator, from the time na magkaroon man ng power interruption o kaya naman ay low power source, ganyan, hindi basta-basta masisira yung mga nakakonect natin sa kanya. So safe yung ating laptop o di naman kaya yung mga router na po pwede natin isaksak. Yung mga features niya mga Kaps: CPU controlled, auto restarts when AC recovers, silent setup, automatic charging, offline charging, battery low voltage protection. So yun nga yung binabanggit ko kanina mga Kaps. Overload and short circuit protection, ayan, isa din yun. Wide input voltage range. So buksan na natin siya mga Kaps. Medyo may kabigatan siya mga Kaps. Ayan. So safe talaga yung package dahil meron siyang protector dito sa loob, which is good. Ayan. Ito yung laki niya. So ito yung mga output niya, outlet dito sa likod. So tatlo yung pwede nating pag saksakan. So ayan, ito yung power cord. Nasa siguro ito mga Kaps, yung haba nito mga 2 meters lang. Ayan. Tapos yan yung itsura niya. So ito yung power niya, power button. So yung mapapansin nyo,
Normal, back up, tapos ito yung percentage. Precision UPS. Ng ating UPS. Yung input voltage range niya is 145 to 290 VAC. Frequency range niya is 45 to 65 Hz. Ang output voltage naman niya is 200 to 255 VAC. Output frequency niya is auto sensing, kung mapapansin nyo, 50 positive negative 0.5 Hz. Output waveform is PWM, battery mode. Transfer time typical 2 to 6 milliseconds. At 10 milliseconds naman kapag yung maximum niya. Charging period niya is 4 to 6 hours, recover to 90% capacity. Full protection, low voltage and overload and short circuit protection. So maganda siya mga kaps. Environment of performance. Temperature 0 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Humidity 20% to 90%. Noise level less than 40 dB. So tahimik lang siya mga kaps. Ang size niya kung mapapansin nyo nandito sa ilalim. So 324 by 140 by 210 mm. So ipakita ko yung actual size niya mga kaps. Ito yung actual size niya mga kaps. Yung lapad niya is 9 cm or 3.5 inches. Yun yung lapad. So yung taas naman niya, yung height niya is 5.5 inches or around, nasa ano naman siya, 14 cm. Tapos yung haba niya ay 11 inches at 28 doon sa centimeter mga kaps. So, overall size niya mga kaps. Testingin naman natin yan ngayon siya mga kaps kung mag-work siya sa ating laptop. Particularly sa laptop natin siya gagamitin. Kasi wala nang battery kasi yung laptop natin na HP. So, tara, let's go into the testing process. The problem is ito, yung plug niya is tatluhan. Meron siyang bilog dito sa gitna. So, pwede naman natin siyang tanggalin mga kaps. Tatanggalin na natin to. Dali lang naman itong tanggalin mga kaps. So, ayan. Tanggal na natin. So yun, naka 100% siya mga kaps niyan. Normal. So ite-testing natin yan na gamitin doon sa laptop. Shutdown. So yan. So yun mga kaps, in case na magkaroon ng low power source, kasi meron tayong furniture. So ayun, kung mapapansin nyo, kung narinig nyo sa background, umandar yung makina. Nagkaroon siya ng Logitech. Nag-Logitech siya sa loob. Ibig sabihin, gumagana yung sa low powers, low voltage protection niya. Kaya nagkaroon siya ng Logitech dun sa loob. So ipapatry kong paandarin. At mapapansin nyo, may lalagitech dun sa loob mga kaps. So papatesting ko na paandarin mga kaps yung tistisan. So magkakaroon siya ng tick sound para something like that. Mapapansin nyo. Sandali lang mga kaps, ipapaandar natin. Asan ka? Ay Edwin, paandarin mo nga isang isang tistisan.
Tapos i-switch off mo rin. Ge! Yan, nagkaroon ng tick sound. Sige pa, isa pa! Yun, lumalagitik siya. So, meron siyang talagang battery low voltage protection. So, gumagana siya mga kaps. So, yan. This is the power cord na papunta sa laptop mga kaps. Yan. 250 volts. Yan. May breaker siya mga kaps. So, yan. Nakasaksak na siya mga kaps sa UPS natin. So yun, umaandar kasi yung mga makina dun sa furniture, so nagkakaroon siya ng tick sound. Low voltage kasi yung mga caps. So turn on na natin itong laptop. So protected yung ating mga appliances na isasaksak dito sa UPS. Okay, so mag-work na yung ating laptop. So just in case na magkaroon man ng power interruption, hugutin natin itong hugutin natin yung power source ng ating UPS. So still naka-turn on pa din yung ating laptop. So yun, nagkaroon siya ng tick sound. Ayan. Kasi dahil wala nang battery itong laptop, let's say for example, hugutin natin itong power cord na papunta sa laptop. Ayan. Pag hinugot natin to, mamamatay to sa laptop. So ayan. Kaya bumili tayo niyan para just in case na magkaroon ng interruption, ayun, gagamit natin talaga siya. So hindi basta-basta mamamatay yung laptop, kapag nagsisave tayo ng mga video na ina-edit natin. Kasi yung battery nito mga caps, maaaring sabihin ng iba bakit hindi mo na lang bilan ng another battery. Kasi hindi ko naman din siya inaalis dito. Dito ko lang siya madalas ginagamit sa bahay. So hindi ko naman siya inilalabas. Yung battery niya, inaabot siya ng 2,500. So, mas mura pa rin itong UPS. At the same time, yun nga, pwede na rin siyang nating magamit dito sa dito sa router. Yan. So, yun yung kaibahan ng sariling battery ng laptop at nung UPS. So, mas maganda pa rin talaga na meron siyang sariling battery. Pero kung hindi ko naman siya ginagamit dito hindi ko naman siya inilalabas, so okay na yung UPS. So yan, yung mapapansin nyo, naka-backup siya ngayon. Nandun siya sa backup mode dahil hinugot natin dun siya sa power source. So I hope na may natutunan kayo at nagustuhan nyo yung product review natin dito sa Precision UPS, ang unboxing. At muli, salamat sa pagsuporta mga Kaps. At na-reach na natin 30,000 subscribers. Please don't forget to subscribe and hit the bell notification para updated ka sa mga bago nating uploads. So salamat ng napakarami sa inyo mga Kaps. Hanggang dito lang ang ating video. Ingat kayong palagi.